Dito sa mundo ng cryptocurrency ay may isang napaka-inaabangang panahon na tinatawag na altcoin season o alt season. Pero ano nga ba ito at bakit po ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang altcoin season? Ang altcoin season ay isa po itong yugto sa crypto market kung saan ang mga alternative cryptocurrencies o altcoins ay nagkakaroon ng mas malaking pagtaas sa presyo kumpara kay Bitcoin. Karaniwan, nangyayari po ito kapag ang mga investors ay kumukuha ng kita mula kay Bitcoin at inililipat ito sa mas maliliit na crypto assets para sa mas mataas na potensyal na kita. Matagal nang inaasahan ang panahong ito mula noong nagsimulang bumangon ang crypto market mula sa tinatawag na bear market nitong nakalipas na taong 2022. Para sa maraming traders, ito po ang pagkakataong kumita ng malaki dahil ang mga altcoins ay may mas maliit na market cap, kaya mas mabilis ang kanilang paggalaw at volatility. Ngayon ay altcoin season na nga ba talaga? Ayon po sa CryptoQuant, isang kilalang crypto analytics firm, nagsimula na ang altcoin season. Ang CEO nito na si Ginoong Ki-Young Ju ay naglabas ng ulat na nagsasabing narito na nga ang matagal nang hinihintay na paggalaw ng altcoins. Ngunit may isang malaking pagbabago sa trend na ito kumpara sa mga nakaraang cycle. Ano nga ba ang pagkakaiba ngayon? Sa traditional na altcoin season, ang dominance o market share ni Bitcoin ay bumababa. Ibig sabihin, ang mga kita mula kay Bitcoin ay lumilipat papunta sa altcoins. Pero ngayon, ayon po kay Ginoong Yang Ju, hindi na ito ang pangunahing dahilan ng altcoin season. Sa halip, ang pagtaas ng presyo ng altcoins ay hindi na mula sa capital rotation mula kay Bitcoin, kundi sa direktang pagpasok ng stable coins sa altcoin market. Ano naman ang ebidensya nito? Ayon po sa datos mula sa centralized exchanges, ang trading volume ng altcoins ay halos 3 beses na mas mataas kumpara kay Bitcoin. Ibig sabihin, maraming stable coin holders ang mas pinipiling mag-invest sa altcoins kaysa kay Bitcoin. Ngayon ay bakit nangyari ang pagbabagong ito? Meron pong dalawang pangunahing dahilan kung bakit nagbago ang trend na ito. Una ay dahil po sa paglitaw ng mga Bitcoin ETF at ang mga kumpanyang tulad ng MicroStrategy na nag-iimbak ng malalaking halaga ng Bitcoin na nagkakaroon po ng kakulangan ng liquidity or fresh na fund na maaari pong lumipat mula kay Bitcoin papunta sa altcoins. Pangalawa ay noong una, halos sumabay gumagalaw ang Bitcoin at altcoins. Ngunit ngayon, lumilitaw na si Bitcoin ay unti-unting lumalayo mula sa crypto ecosystem. Hindi na ito kasing dikit ng dati sa performance ng altcoins. Ngayon ay aling altcoins ang pinakamagiging matibay? Ayon po kay Ginoong Yang Ju, hindi lahat ng altcoins ay makikinabang po sa bagong altcoin season na ito. Ang mga altcoins na may dalawang pangunahing katangian ay ang may pinakamataas na tsansang magtagumpay. Ang una ay may paper wrap versions. Ito ang mga altcoins na may exchange traded fund or ETF versions o iba pang regulated financial instruments. Pangalawa ay parte ng real internet money ecosystem. Ito po ang mga altcoins na sinusuportahan ng stablecoins o may koneksyon kay Bitcoin bilang store of value. Dahil dito, pinapayuhan niya ang mga investors na pumili ng altcoins na may ganitong katangian at hawakan ito sa pangmatagalang panahon. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Para sa atin, ito po ay isang mahalagang impormasyon na dapat pagtuunan ng pansin. Dahil sa pagbabagong ito sa altcoin season, kailangang maging mas maingat sa pagpili ng altcoins na ating pag-i-investan. Hindi na sapat ang basta-bastang pagsabay sa hype. Mas mahalaga ngayon ang fundamental analysis o masusing pagsuri sa project ng isang altcoin.
Kung ikaw po ay isang trader, ito ay isang magandang panahon upang pag-aralan ang volume trends at kung paano po kumikilos ang stable coins sa market. Kung ikaw naman ay isang long-term investor, mas mabuting piliin ang altcoins na may matibay na pundasyon at tunay na gamit sa crypto ecosystem. At bilang panghuli, ay sasagutin po natin ang katanungan kung dapat ba tayong mag-invest ngayon. At ang sagot ay depende po ito sa iyong risk appetite at strategy. Hindi na katulad ng dating altcoin season kung saan madali lang ang buy and hold strategy. Ngayon, mahalaga ang mas malalim na pagsusuri kung alin sa mga altcoins ang talagang mahalaga sa market. Kung ikaw po ay isang experienced trader, maaari mong samantalahin ang volatility ng altcoins upang kumita sa short-term trading. Ngunit kung ikaw ay isang long-term investor, mas makakabuting maging mas mapanuri at piliin ang mga altcoins na may solid use case at suporta mula sa stable coins o Bitcoin ecosystem. Sa kabuuan, ang altcoin season ay isang oportunidad, pero tulad ng anumang investment, may kaakibat po itong risk. Kaya bago po pumasok sa market, siguraduhin mong naiintindihan mo ang mga bagong dynamics ng crypto space at handa kang sumabay sa mga pagbabagong ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.